Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Ngayon, okay, andito ulit tayo para po magkwento at para po meron po kayong matutunan. Talakayin po natin ngayon paano nga ba natin maabot yung malaki natin na pangarap. Big dreams. Kanina, bago ako mag-drive para pumunta sa work, yung isang nagko-construction dito, nakipag-usap sa akin. Tanong pa nga ako kung saan daw ba ako nagtatrabaho, kung sa bangko daw, ba ganun, tas in-advise niya sa akin, namimili na lang mamili na lang ng van at namamasada siya kasi mahirap daw mamasukan. Okay, ganun yung sinabi niya. Tama naman. Sinabi niya na mahirap mamasukan. Okay, wala naman problema sa mga namamasukan. Ang ano lang kasi sa namamasukan, pag biglang nagsara yung pinagtatrabuhan mo, di mo na din alam kung ano yung gagawin mo. Siyempre, pag wala nang nagsara na yung negosyo o company, wala ka nang magagawa. Kundi maghanap ng ibang trabaho. Yun yung mahirap kapag ikaw ay namamasukan. Yan din naman yung halos sinasabi ko sa mga vlogs natin. Okay? Pero bakit kaya nasabi niya yon? Kasi panigurado, matagal na yon sa isip niya. At bakit hanggang ngayon, ganun pa din. Okay? Yun yung mahirap. Hindi ma-execute yung mga gusto niya sa buhay at malaki na pangarap niya. Yung trabaho niya at bakit di niya na-execute sa kanya yung in-advise niya sa akin. Okay? Yung in-advise niya sa atin ay huwag tayong mamasukan. Okay? Kumbaga magnegosyo. Problema nga lang, hindi niya pa na-execute. Marami kayo sa atin alam na kung ano yung gusto. Pero not 100% kung paano gagawin. Kunyari, gusto natin magtayo ng negosyo. Okay? Gusto natin magtayo ng siomai. Okay? Restaurant. Pero hindi 100% sure. Okay? Okay naman, gusto mo magnegosyo pero hindi ka makapag-move forward. Anong negosyo? Milk tea. Pero hindi ka makapag-move forward. Kasi may tanong. Okay? Na naiiwan diyan sa loob mo, which is kung anong klaseng negosyo. Naglalaro sa isipan mo. So, technically, alam mo kung paano magnegosyo. Alam mo na din kung anong gagawin, pero di mo alam kung anong negosyo ang gusto mo. Kasi madaming naglalaro sa isip mo. Parehas tayo dati. Okay, so yun, ang pumipigil sa'yo para makapag-move forward dun sa natitirang tanong dyan sa loob mo. Yung iba naman, na gusto magnegosyo, may konting tanong sa kanila. Kung saan ba kukuha ng pangkapital, mga ganung bagay. So, 90% alam mo na yung gusto mong gawin. Pero dahil sa 10% na natitira, hindi mo magawa-gawa. Hindi mo ma-execute. Okay? Isa pang bagay na dapat isipin is yung dapat gawin na agad. Okay? Huwag yung plano ng plano. Sa akin, excuse me, personally, ay hindi ko hiyang yung plano ng plano. Okay, hiyang ko yung execute. Okay? Yung pag-execute agad, yun po yung magandang gawin sa una. Okay? Pero habang tumatagal, pag may pera na tayo, madali tayo makapag-execute o kaya gawin yung malaking negosyo. Minsan kasi isip ka lang ng isip, okay? Huwag kasi. Kasi kapag isip ka lang ng isip, wala naman nangyayari kung puro ganun yung ginagawa natin. Pero isa sa akin na consider mo is yung mga pwedeng mangyari, kaka-testing mo kasi hindi naman sa first try mo agad perfect na yung pwedeng mangyari. Okay? Pero may fall down na mangyayari. Kaya dapat ready ka sa mga possible na mangyayari. So, kapag meron tayong gagawin, kaka-execute, isipin natin agad yung mga mangyayari. Kumbaga, may fall down. Okay? Para tayo magre-rebound pag hindi nag-click yung isang bagay na in-execute natin or negosyo. Ito pa yung napansin ko ngayon sa atin. Yung lagi nating napagkakamalan, yung hobbies at passion ay isa. Pero hindi po 'yon. Magkaiba po yung hobby tsaka passion. Okay? Ang pinagkaperas lang nun is yung pareho mo silang gusto. Ang difference lang nila is ginagawa mo lang yung hobby sa panahon na komportable ka. Okay? Excuse me. Ibig sabihin, okay lang sa'yo kahit hindi mo siya magawa. Pero yung passion, ito yung bagay na pag di mo nagawa, nalulungkot ka.
na parang kulang ba yung araw mo pag hindi mo nagawa. Yun po yung passion. Yan ang pagkaiba ng dalawa na dapat nating malaman. Ang life's work mo, naka-align yan sa passion mo. Okay? Yung iba kasi napagkakamalan lagi na ang passion mo ay yung mga bagay na gusto mo. For example, mahilig ka sa pagkain, kaya napunta ka sa food industry. Okay? Pero hindi pala talaga yon yung life's work mo. Hiling mo lang pala talaga siya. Kaya dapat, para magawa niyo yung gusto nyo, gawin mo ng 100% sure of what you want. Dapat habang ginagawa mo to, hindi ka na magtatanong sa sarili mo na kung ano-ano and be ready sa mga possible na outcome. Okay, try lang ng try hanggang sa maging results, hanggang sa maging successful ka. Pero laging tandaan na ang tagumpay hindi yan galing sa skills. Bigay yan ng Panginoon. Kaya magtrabaho lang ng malupit at ipakita natin sa Panginoon na deserving tayo sa mga blessings niya. Kaya tayo, okay, kung ano yung gusto natin, panindigan na natin, huwag tayong mag-doubt, okay? Minsan may negative na pumapasok sa isip natin, pero ang isipin lang natin, okay, gawin muna natin. Itatry muna natin. Tapos, isipin natin yung magiging outcome, magiging result, okay, may fall down, okay, isipin na natin yon. Kumbaga, meron tayong next step pag hindi po nag-click yung bagay na yon. Okay, like for example, yung naging hobby mo, pagluluto, okay, nagnegosyo ka, okay, naging masaya ka nito, kasi hindi nangyari. So, dapat, meron ka next step kung ano yung next mo na gagawin. Dahil, time will come, mahanap mo rin naman. Okay, pero ang sinisigurado ko po sa inyo, okay, kapag nahanap mo yung passion mo talaga, okay, ano yung talent mo, masaya ka sa ginagawa mo, okay, pwedeng yun na yung ibigay sa'yo ng Panginoon. Masalo, kapag sa maliit pa lang na bagay, na trabaho, ay kaya mo nang gawin, paano pa kaya sa malaking bagay? Okay, bigyan ka ng small responsibility, bibigyan ka din ng big responsibility. At the same time, pag binigyan ka ng konting blessings, pag na-manage mo to, okay, bibigyan ka din ng Panginoon ng malaking blessing. Okay, dahil na-manage mo yun. Nasa Bible po yun. Pag may katiwala sa maliit, pagkakatiwalaan ka rin sa malaki. Kaya yung talent na pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon, okay, kailangan natin maging deserving yon. Okay, yung responsibility na yon, kailangan natin gamitin yon. Okay, kasi kung hindi natin ma-develop yon, walang ibibigay sa atin ng Panginoon ng bagong talent. Okay, so kung hindi nyo pa napanood yung aking first vlog, okay, I mean yung mga vlog ko, okay, visit lang po ako sa aking Facebook, o kaya naman sa aking YouTube channel. Okay, tingnan nyo po yung title na Life's Work. Okay, kung paano nga ba mahanap yung talagang gusto mong gawin sa pangninegosyo. Salamat po sa panonood. Dito na magtapos yung ating kwentuhan, okay, at ating tutorial, ating vlog. Okay, dito sa vlog na to, sinisigurado ko na lahat ng mga tinuturo natin dito ay napagdaanan natin at na-experience na po natin. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Innovation PL para update ko sa mga bagong video. Kung pala si Mark Novida Villaria, isang entrepreneur at madami po tayong napagdaanan sa pangninegosyo. Salamat po sa panonood, sa suporta, and God bless. Tapos na po tayo.